Tumataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Isinusulong ang paggamit ng energy-efficient appliances bilang alternatibo sa pagluluto. Mas tipid at ligtas daw itong gamitin. May unang balita, si JP Soriano. Isa ang LPG na karaniwang gamit sa pagluluto ng mga Pilipino sa mga nakaambag sa mataas na inflation rate nitong Mayo. At dahil ini-import, wala raw katiyakang bababa ang presyo sa merkado sa mga susunod na taon. Sa isa sa mga diskusyon sa Asia Clean Energy Forum, natalakay ang paggamit ng energy-efficient appliance sa pagluluto sa halip na LPG. Ayon sa ADB, may pag-aaral na nagsasabing mas makatitipid ito sa pangmatagalang gamit at may mas magandang thermal efficiency. Ibig sabihin, mas konti ang oras gagamitin mo para pagluto ka. And at the same time, safer siya. Kasi hindi kagaya ng LPG. I would recommend yung multi-cooker. Kasi hindi ka makakaluto ka ng rice doon, makakaboil ka ng makakaluto ka ng nilaga, mga ganon. Pwede yun, and in less time. All our experience in every country we work with is that energy efficient electric cooking is cheaper in urban locations, urban and connected locations, than paying for charcoal, LPG, kerosene, even ethanol. Ayon naman sa Energy Department, makatitipid sa paggamit ng LPG kung magpapalambot halimbawa ng karne, pero mainam na automatic o electronic ignition system ang gamitin para makatipid ng hanggang 40 to 50% sa gas. Tinalakay rin sa forum ang tungkol sa renewable energy at energy efficiency o pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Lalo't sa ngayon ay nagbabadyang magkulang ito dahil sa sunod-sunod na pagnipis ng supply sa bansa. Sa labas ng ADB building sa Mandaluyong City, sinabayan ng kilos protesta ng mga militanteng grupo at environmental groups ang Asia Clean Energy Forum. Kanilang apela, itigil ang pagpopondo daw ng mga pribadong kumpanya sa mga anilay nagsusulong ng mahal at maruming kuryente na ang pinakaapektado ay ang mahihirap na Pilipino. Kung talagang seryoso ang ADB na magkaroon ng clean energy sa buong Asia, ay dapat mag-shift na siya ang kanyang investment sa mga projects na katulad ng renewable energy. Yung malinis at isa pa yung hindi mahal. Pero ayon sa ADB, hindi ito ang isinusulong ng Asia Clean Energy Forum. Sa katunayan, aabot daw sa 2.4 billion US dollars ang nakomit ng ADB para sa energy financing, kabilang na ang 2 billion US dollars na tutulong sa climate mitigation gaya ng pagpopondo sa iba't ibang renewable energy projects. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mas bumilis pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Mula sa 3.8% noong Abril, umakyat sa 3.9% ang inflation rate nitong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan niyan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at LPG. Nakaambag din daw ang sektor ng transportasyon dulot ng mga taas presyo sa gasolina at diesel. Ayon naman sa NEDA, patuloy na pinaiigting ng gobyerno ang mahakbang para tugunan ang pagbilis ng inflation.